Hindi po used oil ang hawak ko ngayon, kundi water sample na nakuha natin mula sa mga residenteng nagrereklamo sa maitim o malagrasang kulay tubig na lumalabas sa kanilang mga gripo. Lumapit po sa atin ang mga miyembro ng Homeowners Association sa pag-asang matigil na ang kanilang kalbaryo. Ang ibang mga residente nagrereklamo na rin na may kumakati na raw sa kanilang mga balat. Posible nga kayang ito ang sanhi ng pangangati at skin irritation na nararanasan ng ilan sa kanila. Ito sa balat ko, Makati. Yung dito, medyo parang hindi ko na lang pinapansin, pinapahiran ko na lang. Ano sa tingin niyo galing sa tubig? Sa tubig talaga. Buti hindi namin ininom yung tubig, bumibili kami sa labas. Parang may mga spot-spot na puti-puti yung dito sa bato ko. Every time po na nagbubuhos, talaga pong ramdam agad po ang kati. Kasi madumi yung dumapo sa katawan mo eh. Tanging panawagan ngayon ng mga residente, ayusin na ang water service sa kanilang lugar. Nananawagan at nahingi na po kami ng tulong sa GMA7 na nawa po ito ay katapusan na po ng amin pong hinaing. Sobra na po ang 3 taon na pagtira namin dito. Para makita ang nilalaman ng tubig na araw-araw dumadampi sa kanilang balat, ipinasuri ng resibo sa isang DOH accredited testing facility ang tubig. June 29, 2026, dinala na sa kanilang laboratory ang mga sample ng tubig. Ano nga ba ang magiging resulta ng pagsusuri? Habang hinihintay ang kalalabasan ng testing, nakipag-ugnayan na rin ang resibo sa National Water Resources Board o NWRB, ang ahensya ng gobyerno na namamakala sa water service providers sa buong bansa. Ang nirereklamong water service provider ng mga residente sa Bai, Laguna, ang Prime Water. Katunayan, Mayo nitong taon, sinubukan na rin makipag-ugnayan ng NWRB sa Prime Water. Pero ayon sa ahensya, wala pa rin daw silang nakukuhang tugon hanggang ngayon. Papa-address po namin sa water service provider yung mga complaints. Eventually, wala po kaming na-receive na sagot po nila. So, ang NWRB pumunta na po sa site para mag-investigate kung ano po talaga nangyayari. July 2, kasama ang resibo, nagsagawa na ng surprise inspection ng mga technical engineer ng NWRB. Unang tinignan ng gripo ng mga pinuno ng Homeowners Association. Pagbukas, bubulwakang maitim pa rin tubig. Mga gano'ng katagal bago maging maayos ang quality ng water? More than 5 minutes po bago mag-clear po ito. So, estimate nyo sir mga ilang timbang? Mga 3-4 na timbang ganito. Nagsagawa ng chlorine test ng NWRB para makita kung disinfected o treated ba ang tubig na dumadaloy sa mga kabahayan. Nilaglagan ho siya natin ng gamot. Usually, nag-a-appear o ma-identify natin na may chlorine siya, nag-change of color po siya. Usually, nagiging pinkish or reddish kung matapang po yung chlorine. So sa case ho natin, wala pong masyadong changes. Kasi ho, possible po na wala pong chlorine. Wala pong proper disinfection. Inilagay ito sa photometer para mabasa ang chlorine content nito. Meron po siyang nabasang 0.07. Base po sa result po, mababa po siya sa standard. Sunod na pinuntahan ng tangke ng Prime Water sa subdivision. Nakita po natin na yung facility nila, wala pong maintenance, wala rin pong pump operator po dito, nakasarado po ito. Na may facilities po sila na hindi po gumagana. Maya-maya pa, dumating ang isang nagpakilalang pump tender ng water service provider. Nabuksan po yun. Naka-open po yan siya. Wala po kayong ginalaw na. Wala naman. Sino po nagpapunta po sa inyo dito? Sila engineer din. Tumawag kanina ng mga 9. Sabi ko, hala, ipakalambasan ako. Sabi ko siya, sige, unahin ko muna yung doon. Kasi just in case na may mga emergency, si PM nakipag-coordinate sa amin. Tapos nagtutulungan kami sa amin. Titignan po muna ng office, ng management, kung anong appropriate order ang gagawin natin. With penalty po yun. So, pipenalize po natin sila. Ipapa-address po natin sa kanila yung issue na nangyari. Lalo na po water quality yung naging problem po dito. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel